Tuwang-tuwa ako sa mga kwento na may humble beginnings na nauuwi sa tagumpay. Maraming mga ganyang kwento actually, pero hindi lahat nagagawa ito na may palabra de honor at may integridad. Tulad sa nagsimula ng LS2 helmets na si Arthur Liao. Ito ang kwento niya. Nabuo ang kumpanya ni Arthur Liao noong 1990. Nagsimula siya kasama ang kanyang ina at 3 niyang kapatid. Simple lang ang mission vision ni Arthur at yan ay gumawa ng dekalidad na helmet na abot kaya ng lahat. Yan ang prioridad niya kaysa sa naghahabol siya ng kita at dyan siya naiba sa typical businessman. Sa local market niya muna sa China napatunayan yung galing niya sa paggawa ng maayos na helmet. Ilang taon din niyang inipon yung reputasyon na yan at naging #1 helmet manufacturer ang LS2 sa China. Dahil dyan natural na naging customer na niya ang iba't ibang mga rider mula sa iba't ibang parte ng mundo. Ang home base ng LS2 helmets ay nasa Guangzhou, China na may kasaysayan na higit 2,000 taon. Importante ang syudad na ito sa cultural and economic development ng China. So bagay na rin na dyan nanganak ang LS2. Lahat kaya gawin ng LS2 in-house. Mula sa molde, visor, graphics, decals, inner linings, pintura at design. Yung hinuhugot lang nila sa labas ay yung raw materials. Apart from that, everything in-house na. Ang laki ng lugar nila, over 30 hectares. Can you imagine that? Sa sobrang laki, naligaw pa nga ako sa kakashoot ko. Nahiwalay ako sa grupo tapos pagtungo ko, asa na sila lahat? Ang laki talaga. So I'm here in LS2 headquarters. We're walking around. Ang laki po ng compound nila dito at nakakasindak to be honest. In fact, sobrang laki niya. Nawala na ako. I don't know where the group is. We're gonna be checking out how they do things, paano sila gumagawa ng mga helmet, ano yung processes nila, ano yung ginagawa nila bago makarating yung helmet sa atin. Look at that! Carbon load yun. So, ang inuna nilang ipakita sa atin ay yung carbon fiber line nila kung paano nila ito ginagawa. Dito pa lang sa area na to, sobrang laki na. And you can already see how they take carbon fiber seriously. So as you can see, wet sanding po yung ginagawa nila. They're taking out all the rough stuff. May rotary sanding machine, tapos may tubig na lumalabas. Ito medyo fine tuning yung ginagawa nila. Yung mga machine na gamit nila para sa paggawa ng molde, visor, inner linings, lahat niyan state of the art at mamahali ng mga makina, hundreds of millions of dollars. Ang LS2 hindi nagpapahuli sa technology. Pero ito yung matindi sa LS2, hindi sila umaasa lang sa machines, hindi sila nakasaklay lang doon. Yung galing ng LS2 hindi lang dinaan sa puro makina. Isa sa core focus nila ay yung innovation and design. Hindi sila tumitigil sa pag-develop ng mga bagong idea para sa mga helmet. Binubusisi nila lahat kung paano gumagana yung mga hinges, yung mga gaps na moving parts, yung airflow, yung ingay ng helmet, yung timbang, visor distortion, lahat yan. Each year, tinatry nila i-improve. Napaka-meticulosan nila. So from the injection molding, pupunta na dito yung helmet. As you can see, yan yung kinalabasan yan. And then, they're gonna kumbaga lilinisin pa nila yung mga anik-anik, yung mga kailangan tanggalin. Yan. So assembly line style. Siya yung nagtatanggal ng mga bootleg sa mga butas, mounting grinding. Ito nagtatanggal pa rin ng mga kung ano-ano. So dito sa part ng LS2 napakadaming machines. So you got so many injection molds. In fact, the entire factory, it is 90% filled up with machines, tapos konting daanan lang dito para sa mga tao. So they're very, very efficient with their spacing. And another thing na napansin ko dito, yung mga machines sila, it's all computerized. I mean, you don't need an operator pa, di ba? You use human beings for the special work, for the things na hindi na talaga kaya ng makina. And that's like fine-tuning, finishing, making sure meron tao na nakakakita ng actual product, diba? But apart from that, ang dami dito super automated na sila. Ito naman nandito ngayon sa harap ko, ito yung mga molde nila. Each mold costs millions. Kasi sa isang molde dyan nakaka-generate ng maraming helmet. So yan, nakatago nun dito yung kanilang mga molds. Ito mga molds yung nilalagay nila doon sa mga injection machines. At mag-i-inject sila ng resin
para makagawa ng maraming shell. So yung molde na yon, ito yung mga yon. Sobrang dami na nila. Ito na yung ginto nila eh. You know, the mold is everything to them. So dito, sa pagtatahi naman nila ng mga parts ng helmet, you might think it's mano-mano. Actually, yung kamay, pang-guide lang siya eh. It's actually computerized and automated, as you can see. Ayan yung diagram ng ginagawa nila. Tapos, ginaguide lang ng employee of LS2. So, it's very, very efficient. It's very, very precise. Kailangan nakakitang ganyan. Galing. So, back in the day, they needed 2 people to lay out the fabric so that they can cut it. Now, you don't need any more people. Look at that, just cutting it. And it's faster, more efficient. They're able to cut more in a day than it was before. So in this part of the factory, dito natin makikita po kung saan may pinakamaraming empleyado in one place. Kumbaga dito yung pinakamasaya, I guess. Pinakamaraming tao. And this is the part wherein they are sewing the liners, some of the fabrics, some of the parts inside the helmet. Ang laki, ang dami. So as you can see, there's a lot of involvement. Kailangan pa rin talaga ng human being para makabuo ng isang helmet. Hindi pwedeng makina lang talaga. Meron kasing, siyempre, kailangan ng kamay eh. Diba? So China has a lot of that. So this part is the final assembly. Ladies and gentlemen, guess what? They can do 10,000 helmets a day. 10,000 helmets a day. I'm trying to wrap my head around it. It's a lot of helmets. 10,000 helmets a day. And I think that's banjing mode pa. Hindi siya, okay guys, we gotta make more. I'm sure they can. Look at this helmet. So that's their printing machine na gumagawa ng decals. Hindi kayo makapasok. Sobrang linis nun. Kita mo nga, wala alikabok eh. Wala nga ako nakikitang butiki eh. Mas marami pang ipis sa bahay ko. This one is at 100 million pesos to buy those. So this is their visor making machine. And one of the most advanced visor manufacturers in the world is actually LS2. Sila yung una nakakagawa ng mga ibang various tints na sobrang light lang, hindi masyadong tinted, na madilim. Parang binisik lang nila ng kulay. Kaya nila gawin yan. Yung quality control nila sobrang strict din. Meron silang 3 machines para pasok sa 3 safety standards tulad ng FIM, ECE, at DOT. Ito yung mga importanteng safety standards or safety protocols. Pasado yan lahat sa LS2. Ibig sabihin nito, walang lumalabas sa factory nila na hindi talagang safe yung kanilang helmet. Maaasahan mo talaga ang structural integrity ng kanilang mga gawa. That's FIM, this is ECE, that's DOT. So ECE ang testing natin. So you can see this one pass. HIC is far away from the limit, and also for the peak, you can see the peak here. The peak is 275. It's below. Yes, it's below. That's the standard. Yes, max. Okay. Maximum standard. And the impact triaxle is the program. So in this part naman, ito ay medyo malapit na sa tsura kung saan kung ano na nakikita nyo sa tindahan sa Moto Mario Moto World. Basically, packing na sila. Kung tatrabaho ako sa LS2, parang ganyan ang gusto kong trabaho. Yung patapos na. Got the boxes over here, the helmet socks over there. And pagkatapos dito, gonna box it all up, put it in the truck, and ship to whatever country. Sa mga bago nilang helmet, 2 ang nakakuha sa atensyon ko. Isa na dito ay yung LS2 Dragon. Ito na yung pinakamalupit nilang helmet para sa ating mga daily riders na gustong magkaroon ng carbon fiber na helmet. Gawa ito sa carbon 6, meron siyang 3 shell sizes. Meron siyang 5 EPS, tapos Bluetooth ready na rin siya para sa mga communication systems ninyo. Ang kakaiba sa helmet na ito kumpara sa iba ay yung paggamit ng carbon sa iba't ibang parts din ng helmet, tulad ng vents, yung exhaust port at yung spoiler. Usually, yung mga ibang manufacturers, pagdating sa mga parts na yon, plastic na ang gamit nila. Ang LS2, nilahat na nila. Carbon loaded tayo all the way.
Yung isang bago nilang helmet ay yung LS2 Advant 2. Ngayon, isa to sa mga pinaka-advanced helmets nila. Innovative yung helmet na ito kasi pwede ito mag-transform from a full-face helmet to a half-face helmet na safe pa rin. Now, this is pretty common in the sense na maraming modular helmet dyan sa madla. Pero yung kanila kakaiba kasi yung iba hanggang taas lang yung pag-angat ng hinge. So, medyo top-heavy siya at kung tumatagal ka sa ride at nakaganon yung posisyon ng helmet mo, nakakangawit yun sa leeg. Yung LS2 Advant 2, yung visor nila, yung face ng helmet, pwede pumunta all the way to the back of your head. So, mas balansyado siya sa ulo mo. Hindi siya top-heavy. Tulad ng LS2 Dragon, lahat ng ginagamit na material sa helmet na ito ay hindi tinipid at very good quality. Diyan talaga nasi-set apart ang LS2 sa ibang helmet manufacturers. Malakas talaga yung leadership ng founder nila. Kita mo talaga yung respeto ng mga empleyado sa kanya. Hindi ito basta pera-pera lang talagang inuuna nila yung quality and good design. In fact, may isang part ng factory kung saan makikita mo nakadisplay ang isang used set ng mga safety gear nila. Sinoli ito ng isang customer dahil naligtas ang buhay niya ng dahil sa LS2. Sinoli niya ito bilang pasasalamat. Dinisplay ito ng may-ari bilang inspirasyon sa mga empleyado na yung gawa nila may saysay at nakakaligtas ng buhay. Kaya saludo ako LS2, ayos na may ganyang klaseng produkto sa industriya natin na tinutulok ng isang leader na may integridad. Yung ibang mga bagong helmets ng LS2, makikita nyo yan lahat sa Makinamoto Expo na gaganapin sa SMX Convention Center Manila April 4, 5, and 6. Magkita-kita po tayo lahat dyan at yun na nga, malakas po ang discount sa mga araw na yon. Sir Sak po for Makina Stuff. Ciao!